ang SBSI ay isa bang kulto o ito ay isang sindikato? Ako ang ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan, pero welcome back muli dito sa Rapido TV. At kumusta po ang lahat, naway nasa mabuti pong kalagayan, mag-iingat ang palagi saan po tayo naroon. At base na nga sa ginawa po na Senate investigation at mismong itong si Senador Bato de la Rosa mga kaibigan, ay meron po siyang obserbahan na itong grupo na tinatawag na kulto o itong SBSI mga kaibigan dyan po sa Surigao del Norte ay sabi nga ni Senador Bato na ito raw ay di umano'y isang grupo ng sindikato. At yan ang atin pong alamin. Panoorin po natin ang video na ito para malaman po natin ang mga pahayag ni Senador Bato. Ganun talaga kung pwedeng sabihin natin na sindikato dahil nga requirement nila no sa pag-akyat doon sa kapihan ay kailangang ibinta nila yung kanilang mga earthly possessions, yung mga ari-arian nila, yung kanilang mga pamamaha, yung bahay nila, ibinta nila at around 60% of the proceeds of which ay mapupunta doon sa SBSI. So parang merong scheme, merong scheme na ginagawa. Nagastos na yun meron mo sila mga studio doon na pinagawa, mga radio station. Gastos na yung pera nila. Patay. Grabe mga kaibigan, no? So kung yung pong gusto na magpamembro pala ay kailangan na ibinta mo ang iyong mga ari-arian o bahay at pagkatapos po ay 60% ay ibigay mo sa nasabi pong grupo na SBSI mga kaibigan. So dito po no sa sinabi po ni Senador Bato ay posible po kaibigan na ito ngang nasabi po no na isang kulto ay ito po isang sindikato ng mga scammer mga kaibigan. Ma-advise natin kung meron pang naiwan na pera, may pera pang hawak yung asosasyon na yan. Kung gusto ng mga miyembro na magpa-refund, siguro they have to be compensated yung kanilang ibinigay. Why not i-freeze muna ang kung may mga bank accounts ito, may mga ari-arian, o kunin muna ng gobyerno. Kung maaari, ibenta o kaya ibigay yung perang nakatago pa dyan. Baka ibinaon sa lupa. Titingnan natin kung ano magiging hakbang natin dyan. No? Kung meron silang mga bank accounts, existing bank accounts. Pero titingnan natin dahil alam ko may mga advisor dito, legal advisor dito sila na mga abogado kung anong dapat gawin. Baka titingnan natin. That would form part of our recommendation. Andun sila, no? Ang may hawak sa kanila ngayon, yung DSWD at saka yung local CS, yung civil, yung local DSWD ng Socorro. Okay. So, at yung kanila gusto niya ay tinitake-recognizers na rin ang IACAT, no? Yung interagency for yung against human trafficking. Yes. So, ando na. Safe na po sila. Safe na sila. Oo. Senator, kung sakali ho, mapatunayan ho natin na nagsisinungaling itong leader, si Senyor Aguila, kung sakaling mapatunayan natin na talagang nagsisinungaling sila, kasi they are under oath, hindi po ba? Ano ho ang mga posibleng consequences na harapin nila para sa kabatiran ng ating mga manonood at tagapakinig ngayong umaga? Pwede natin silang makasuhan makasuhan natin sila according to the revised penal code, yung kanilang pagsisinungaling. Pero sa ngayon nga nakakulong naman sila dahil talagang kumbinsido ang mga membro ng komite na sila ay nagsisinungaling. So yun, kaya nga sila sinight in contempt dahil nga
nagsinungaling sila. Oo. Pero Senator Bato, sa tingin niyo ho ba parang naging kulto talaga ito? Paano pumutok ito? Kasi nasa Surigao, nasa may mga bundok-bundukin, may mga tumakas, alam po natin. Pero bakit umabot po sa ganitong punto na nagkaroon ng Senate investigation? Sabi niyo nga, no, parang may kasinungalingan. Ano ba yung naging pamaraan nila para humikayat ng mga tao na sumali sa kanila po? Well, nag-start ito as a very legitimate people's organization organized by the couple Tarok, no? Napakaganda yung advokasya ng mag-asawa na to enter into an agreement. Yung kailang people's organization na Socorro Bayanihan Services Incorporated ay nag-enter into agreement with the DNR para magamit yung portion of land na pinagmamayari ng gobyerno, sila mag-cultivate at para makatulong sila. Yung income na makukuha doon ay sa kanila na, makatulong sila sa mga naghihirap na mga tao doon sa Socorro. Maganda po yun. Nagsimula lang ito nagiging kulto nung in-appoint na yung namatay na yung yung mag-asawang Tarok. At allegedly, in-appoint daw ito or in-elect by itong isang batang nagngangalang Jerry sa Kilario na tinatawag nila ngayon na Senyor Aguila. So, doon nag-start yung cultism, no? Nagiging kulto na sila dahil yun nga, by all definition, talagang pasok sila sa definition ng kulto. Yun. So, ayan, grabe po mga kaibigan, no? Ang ginagawa po ng grupo na ito, ng SBSI, no? At siyempre, hindi po ito kayang gawin, no? Ni mag-isa lamang, no? Itong si Senyor Aguila. At ito pong si Senyor Aguila, sa talaga po, no, na napansin ko dito, ito po ay ginagamit po nila ang si Senyor Aguila na ito dahil meron po itong talento ang tao na ito mga kaibigan, no? At pwede raw na bago-baguhin niya ang kanya pong mga tinig, no? Pwede siyang maging magsalita ng matanda, maging babae, at kung ano pa mga kaibigan, at iba pang mga talento na pwede po niyang gawin mga kaibigan, no? At magaling din daw po ito na gumawa po, no, na mag-compose ng mga kanta. So base po dito sa mga sinasabi ni Senador Bato na sabi nga niya ay isa daw itong sindikato mga kaibigan. So ako po ay agree po sa sinasabi ni Senador Bato mga kaibigan. Bakit po ay agree po tayo? Dahil nga sa atin pong narinig na yun po palang magpamember bilang membro na nga sa isa pong kulto na ito ay bago ka makakyat po doon, dapat ibenta mo ang iyong mga ari-arian at pagkatapos kung magkano ang naliko mong pera ay 60% po ibigay mo doon po sa SBSI mga kaibigan. So ibig sabihin ay talagang panluloko ang ginagawa po nila. So masabi po siya na isang sindikato dahil ay grupo po ito at mayroon po talagang utak sa mga ginagawa po na panluloko na ito mga kaibigan. At alam po natin kung sino po ang utak dito. At kilalang kilala naman natin, base na rin po sa ating napanood na Senate hearing kung sino po ang talagang mayroon pong malaki po na mga pakinabang dito po sa nangyayari na ito sa panluloko ng ating mga kababayan at siya ang nakita natin na pinakautak. Ito nga si Mamerto Galinida mga kaibigan dahil ay talagang mautak po ang tao nito. Dati po siyang mayor, dati po siyang head sa DepEd at talagang marami po siyang alam mga kaibigan, no? Kaya ay siyempre ito pong si Senyor Aguila na isang 22 years old, no? At siyempre susunod po yan sa kanya mga kaibigan. Dito po mayroon pang abogado, no? So sa tingin po natin mga kaibigan na talagang
ginagamit po nila itong si Senyor Aguila, pero which is na nagpapagamit din naman po siya ay talagang meron po siyang panagutan sa batas, mga kaibigan, dahil tinanggap po niya ang posisyon na iyan dahil alam po niya na masarap po ang buhay bilang isang leader, no? At tinitingala ka po ng iyong mga member at kung ano ang iyong gusto ay makuha mo, di ba? Sa mga napabalita po, ilang mga minor de edad ang sinasabi na ginagasa nito pong si Senyor Aguila. Dahil nga, siya po ang leader at kinikilala pang Diyos dyan po sa nasabi pong kulto na yan, mga kaibigan. Ito po ang tinatawag na isang kulto na sindikato, mga kaibigan. Dahil na nga sa definition ng kanilang grupo, sabi ni Senador Bato, ay pasok na pasok po na tawagin po sila na kulto, mga kaibigan. Pero sa kanilang mga pinagagawa sa ating mga kababayan na ibinta mo muna ang iyong mga ari-arian bago ka makapasok dito po sa bilang membro, ay yun po ay gawain ng mga sindikato, mga kaibigan. So, di ba? So, ito po ang bagong grupo ng kultong sindikato, mga kaibigan. Ito pong SBSI. At base na rin po, no, ay meron pong mga patong-patong na kaso ang isasampa po dito sa mga grupo na ito, kay Senyor Aguila, dito kay Mamerto Granida at yung iba pa na mga kanya pong mga advisor, mga kaibigan, na sila po talaga ang utak sa mga nangyayaring ito. At sa ating nga nabalitaan, marami na rin po ang mga member na bumabalik na po sa kanila pong dati pong mga tinitirahan, dati po nilang mga gawain, mga kaibigan. At siguro na mas masana sa nangyayari po sa kanila doon po sa nasabi pong kulto na SBSI, mga kaibigan. At buti na lang po na ito po ay nabulgar ang kanila pong mga pinagagawa, dahil ay kung hindi po ito nabulgar, mga kaibigan, lalo pa pong dumami ang maging biktima po dito sa kulto na ito. So, ano po inyong masasabi dito, mga kaibigan, sa pahayag ni Senador Bato na ito ba talaga ay kulto? So, ayan, comment na lang po, or ito ba ay sindikato talaga, mga kaibigan? At base na rin po noon sa suggestion ng ating reporter na dapat freeze po ang mga ari-arian at mga bank account nito pong si Senyor Aguila. Siyempre, ito pong kanya pong mga kasamahan, mga kaibigan, which is ay tama po yan, mga kaibigan. Para po naman ay kung andyan pa yung mga pira na kanila pong nakuha sa kanilang mga member, ay pwede pa pong maibalik, no? Mairipan. At kawawa naman po ating mga kababayan na yung kanilang mga ari-arian, mga bahay. So wala na po silang mauuwian sa ngayon dahil binibinta na nga nila, mga kaibigan. So ang mangyayari dyan, pagbaba po nila sa nasabi pong SBSI compound, ay mangungupahan na naman po sila ng bahay dyan po sa kanilang lugar na kung saan po sila babalik, mga kaibigan. So yun po ang napakahirap dyan na nangyayari, no? So bakit ba nahikayat ang mga tao na ito sa nasabi po na kulto, mga kaibigan? So yan po ating talakayin po bukas, mga kaibigan, at atin pong alamin kung bakit ba mayroong mga kapulisan, mayroong mga guro, mayroong pong mga talagang may pinag-aralan na nakumbinsi po nila na sumanib po sa nasabi pong kulto na ito. So bukas po atin po yung talakayin, mga kaibigan. At sa ngayon po ay pag-comment na lang po ang inyong mga komento patungkol nga dito sa ating tinatalakay. At ako po muli ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta dito sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video, mga news update. Ayan. At salamat po pala, no, sa lahat na mga nakasubscribe na, at sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, maaari po ay paki-click po ating subscribe at i-click na rin po ang notification bell para palagi po kayong ma-update kung meron po tayong mga bagong uploads. Ayan.
At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito at maaari po ay paki-like naman po at paki-share mga kaibigan. At kung muli ay magpapasalamat sa lahat, no, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW. Ingat lang palagi saan man po kayo naroon. At muli ay see you po sa next video. God bless all of us at palagi lang mag-iingat saan man tayo naroon.